We want justice po. It's my son. Kawawa naman yung anak namin. 22 years old. Aspiring lawyer. Walang kasalanan yung bata. Pinaglolo lang sila. Puno ng hinagpis ang pamilya Castillo nang magtungo sa Arcangel Funeral Homes sa Sampaloc, Manila. Isa na kasing malamig na bangkay ng abutan nila ang kanilang anak. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga hazing victim. Ang 22 anyos at first-year law student ng University of Santo Tomas na si Horacio Tomas Acho Castillo III. May mga pasa at namuong dugo sa kanyang magkabilang braso. Biktima raw si Acho ng hazing ng sinalihang fraternity, ang Aegis Juris. Kwento ng mga magulang ni Acho, Sabado ng umaga, September 16, nagpaalam siyang mag-overnight sa UST para sa welcome ceremony ng Aegis Juris. Now, sabi niya, I have to go to UST Saturday because there is a welcoming ceremony for me. You're a member of the fraternity already? Yes. So everybody will welcome me. Bago pa mag-alas 9 ng gabi noong Sabado, katext pa ni Acho ang kanyang ina na tinanong kung nasaan siya. Sagot naman ni Acho, nasa UST siya. Tanong ng kanyang ina kung doon ba siya mag-overnight. Sagot niya, yes. Nangako raw si Acho na uuwi ng umaga ng September 17. Pero dumating ang alas 6 ng gabi ng Linggo, hindi pa rin umuuwi ang binata. Isang pamphlet ng Aegis Juris ang hawak ng mga magulang ni Acho na nagmula raw sa anak. Sinubukan nilang tawagan ng mga numerong nasa pamphlet pero wala raw sumasagot dito. Alas 10 ng gabi ng parehong araw, pinuntahan ng pamilya Castillo ang UST Hospital para hanapin si Acho. Sunod nilang tinungo ang opisina ng Aegis Juris malapit sa UST. And then pinuntahan namin yung office ng fraternity which is near UST. Wala naman tao. Hanggang may nag-text ng di kilalang numero sa ina ni Acho, eksaktong 1:13 a.m. ng Lunes, September 18. Nasa CGH o Chinese General Hospital na raw si Acho. Pero hindi na rin nila inabutan sa Chinese General si Acho. Kinuha na kasi ng PNP ang kanyang katawan para i-autopsy. Nauna na kasing inireport na natagpuan ang bangkay ni Acho sa isang kalsada sa Balut, Tondo. Kaya sa punerarya na naabutan ng mag-asawang Castillo ang anak na wala ng buhay, gabi ng September 18. Alaga namin yan. I never hit him. His dad never hit him. And they just killed him. Ilabas nila kung sino bumugbog sa anak ko. Heart failure ang kanyang ikinamatay ayon sa autopsy na isinagawa ng Philippine National Police. Cause of death po niya is more on hypertrophic cardiomyopathy. Sa puso po. Hindi kinaya ng puso? Opo, hindi po kinaya. Kasi siyempre pag habang pinapalot po tayo ng ganito, masakit, nagpapalpitate po tayo. Palaisipan sa mga magulang ni Acho ang tunay na sinapit ng anak. Pero sa kuha ng mga CCTV, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang tunay na sinapit ni Acho. Sa CCTV footage na ito, sa Helino Street, malapit sa UST, pasado 1:00 ng hapon, September 16, 2017, makikitang mag-isang naglalakad si Acho bitbit ang dalawang bag. Nahagip din siyang naglalakad sa Alfredo Street pagsapit ng 1:20 ng hapon. Nakunan din ng CCTV si Acho sa V. Concepcion, Dapitan Street. Dito tumigil ang isang kulay orange na kotse. Higit 1 minuto niyang kinausap ang driver saka iniwan sa kotse ang bitbit na mga bag. Sa salaysay ng Uber driver, tinanong niya ako kung pwedeng yung bag niya lang yung ihahatid sa kanila. Tapos, pumayag po ako. tadtad ng CCTV camera ang harapan mismo ng frat house ng Aegis Juris Fraternity. Kaya kahit ba hindi pa naibibigay yung tunay na kwento kung paano nangyari ang krimen, mukhang malaki ang pag-asa ng Manila Police para makita kung ano ba ang tunay na pangyayari noong gabi na nangyari ang initiation at kung paano napatay si Acho Castillo. Ito naman ang kuha sa kanto ng Launlaan Street,
bago maghating gabi ng September 16. Sa gawing kanan ng screen kung saan naroon ang Aegis Juris Frat Library, makikita ang dalawang lalaking nakaputing t-shirt. Dakong 12:30 AM ng September 17, araw ng linggo, makikita ang paglapit ng dalawang lalaki sa direksyon papunta sa Fraternity Library. Bago mag-alauna ng madaling araw, dalawa pa ang nakitang lumapit sa direksyon ng Frat Library. Narito po tayo sa tinatawag na frat house ng Aegis Juris Fraternity. Mayroong mga naglulutang ang kwento na di umano sa frat house na ito isinagawa ang initiation rites kay Acho Castillo III. Base sa crime report ng Manila Police District o MPD, ito ang oras ng pagdating ng miyembro ng Aegis Juris na nakilahok sa initiation rites ni Acho sa kanilang frat library. Sunod na nahagip ng CCTV pasado alas 7 ng umaga ang isang lalaking nakaputing pang itaas. Balisa ito habang hawak ang kanyang cellphone. 8:42 ng umaga, makikita ang pagdaan ng pulang Strada pickup at itim na Fortuner sa Santander Street. Makalipas ang ilang minuto, mahahagip ang sasakyan sa kanto ng Launlaan, Rosario. Kasunod na ang motorsiklo na minamaneho ng di umano'y si John Paul Solano, miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Batay sa report ng MPD, tumigil ang tatlong sasakyan sa tapat ng Aegis Juris Office at dito isinakayang walang malay na si Acho, pero hindi na ito nahagip ng CCTV. Search po natin yung personal effects and belongings of Acho Castillo kasi may mga nawawala. We will also search for instruments, tools, or implements that may have been used in the initiation rites or hazing rites na kung saan nakinamatay ni Acho Castillo. Ilang beses din nakuna ng CCTV ang convoy ng tatlong sasakyan, ang itim na Fortuner, pulang pickup at motorsiklo ni Solano sa bahagi ng Dimasalang Street. Hanggang sa makapasok sila sa Chinese General Hospital mag-alas 9 ng umaga. Pero huli na ang lahat. Idineklara ng dead on arrival si Acho. September 20, 2017, itinuring na principal suspects ang tatlong tao sa pagkamatay ni Acho. Kabilang dito si John Paul Solano na nakita sa CCTV na sakay ng motorsiklo. Mga suspect na rin ang mag-amang sina Antonio at Ralph Tranja. Ayon sa PNP, Sergeant at Arms ng Aegis Juris si Ralph Tranja. Nakarehistro naman sa ama niyang si Antonio Tranja ang pulang pickup na ginamit sa paghatid kay Acho sa Chinese General Hospital na nakunan ng CCTV. Mr. John Paul Solano, together with the assistance and cooperation of Mr. Antonio Tranja and Ralph Tranja, deliberately misled our investigation in the death of Horacio Castillo by providing us false and fraudulent statements concerning the discovery of Mr. Castillo in Balutondo, which we feel was a cover-up for the actual murder and killing of the victim. Sa unang pagpunta ni John Paul Solano sa MPD, sinabi niyang nakita niya ang bangkay ni Acho na nakabalot ng kumot noong September 17, 2017, bandang 7:50 ng umaga sa kanto ng H. Lopez Boulevard at Infanta Street sa Balot, Tondo, Maynila. Siya rin daw ang pumara ng pulang pickup na nagdala sa biktima sa Chinese General Hospital. Pero kung titignan ang CCTV footage sa oras at lugar na sinabi ni Solano, walang bangkay na makikita. Wala ring pulang pickup na dumaan, kaya posibleng hindi naman talaga sa Balot, Tondo galing ang katawan. Sa muling paglutang ni John Paul Solano nitong September 22, inamin niya na mali ang impormasyong ibinigay niya sa mga pulis. First and foremost, I would like to apologize for giving a false statement for that matter to the family of Acho and also for the death of their son. Wala raw siya ng araw na hinasing si Acho. Inamin din niya na siya ang sakay ng motorsiklo na nakasunod sa pulang pickup at itim na sasakyan.
They were in chaos that time, so I was not there. Bakit ikaw ang tinawag? Anong background mo? I'm a medical technologist po. More or less, he's half, what happened. He's half dead. Makikita nyo na dito pa lang sa statement niya, hindi ka panipaniwala at may tinatago. Lalong-lalo na, nagbigay siya ng falsified information o testimony under oath sa amin nung lumabas yung bangkay o yung katawan ni Acio Castillo sa Chinese General Hospital, na kung saan nagpanggap siya na isang ordinary bystander na nagmamalasakit at dinala lang yung labi ni Castillo sa ospital. Matatandaan kumalat ang umano'y usapan sa Facebook ng ilang miyembro ng Aegis Juris. Isang Axel ang nag-message ng emergency at hiningi ang number ng isang Popoy. Sinundan ito ng isang mensahe mula sa isang Arvin na nagsabing, manahimik muna ang lahat at mag-deactivate ng account nila sa social media. Sumagot ang Popoy at sinabing hindi siya makakapag-deactivate dahil siya'y nasa ospital. Kinumpirma ni John Paul na siya ang Popoy na nasa thread. Yes, I'm Popoy po. Kabilang sina John Paul Solano at Ralph Tranja sa 20 taong nasa lookout bulletin order na inilabas ng Bureau of Immigration noong September 20, 2017 dahil sa posibleng pagkakasangkot nila sa nangyaring hazing. Pero ang isa sa mga pangunahing suspect na si Ralph Tranja nakalabas na ng bansa bago pa man ilabas ang lookout bulletin order. Nakunan pa ng CCTV ng NAIA ang paglabas ng bansa ni Ralph kasama ang kanyang ina nitong September 19, 2017. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang PNP sa Interpol para matunton si Tranja na nakalapag na sa Amerika. Nitong Lunes, humarap sa Senado ang mga magulang ni Acho, mga opisyal ng Aegis Juris at si John Paul Solano. As a precondition for the yearly application. Lumabas din na nalaman na pala ng Dean ng UST College of Civil Law gabi pa lamang ng September 17 ang tungkol sa pagkamatay ni Acho. Well, Sunday afternoon, Mr. Chairman, I got a call from our faculty secretary informing me that there were unconfirmed reports of the death of a neophyte. So I asked him to check further, get more information. And then at around 6 p.m. he said, patay na daw, Mr. Chairman. So Dean, in short, nauna pa kayo sa parents ho ni Acho? Sunday, Mr. Chairman. Yes, because they found out Monday morning. Sa isang statement na inilabas ng Aegis Juris, sinabi nilang makikiisa sila sa investigasyon sa pagkamatay ni Acho. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa pamilya ng ilang miyembro na posibleng naroon sa initiation rites. He had many hopes and dreams. He wanted to be a lawyer, a senator, and even a justice of the Supreme Court. Sa CCTV footage na kuha sa isang condominium sa Malate, Maynila, kitang-kita si Gilio na pasuray-suray habang naglalakad kasama ang ilang sinasabing miyembro ng fraternity, hanggang sa tuluyang bumagsak ang binata sa loob ng elevator. Marahil isa sa pinaka-kontrobersyal na hazing case noong dekada 90 ang kaso ni Leonard Lenny Villa, law student ng Ateneo de Manila University na namatay habang sumasailalim sa initiation rites ng Aquila Legis Fraternity noong February 1991. Ang kaso ni Villa ang isa sa mga naging basihan ng mga mambabatas para ipanukala ang Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law noong 1995. Nakasaad sa anti-hazing law na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang pinakamatinding parusa sa sinumang mapatunayang sangkot sa hazing. Sa kabila ng batas, makailang ulit pa ring nagkaroon ng karahasan sa ilang fraternity. June 2014, nasawi naman ang 18 taong gulang at HRM student na si Gilio Cesar Servando dahil sa hazing sa sinalihang Tau Gamma Phi Fraternity.
Sa CCTV footage na kuha sa isang condominium sa Malate, Maynila, kitang-kita si Gilio na pasuray-suray habang naglalakad kasama ang ilang sinasabing miyembro ng fraternity. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang binata sa loob ng elevator. Makikitang nakaupo na lang si Gilio at halos hindi na gumagalaw. Hindi na niya kinayang tumayo. Binuhat na lamang siya ng ilang kasamang lalaki palabas ng elevator. Pero tuluyang binawian ng buhay si Gilio. We will miss him so much. We thank him for the 18 years that we had. He is now in God's hand and I hope, and I know he is happy in heaven. I hope wala nang ibang makakatulad sa kanya. Sinampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law ang 20 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Pero na-dismiss ang kaso. Unfortunately, the case was dismissed on a technicality. Dahil according sa judge, kung saan magsak ang kaso, na may kulang daw ang information portion ng kaso na final ng Department of Justice. Ayon kay Aurelio, kawalan ng testigo ang isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang pag-usad ng mga hazing cases. Dahil na rin siguro may code of silence itong mga fraternity. Kung magka-problema man ng isang branch o isang grupo ng nasabing fraternity, they make sure that nobody talks about what happened and nobody reveals the names of those involved. No? Ilang pamilya pa ng hazing victims ang naghahanap ng hustisya hanggang ngayon. July 2012, dead on arrival na isinugod sa ospital si Mark Andre Marcos, 21 taong gulang at freshman law student din ng San Beda. Puno ng pasa ang braso at hita ni Andre matapos sumali sa Lex Leonum Fraternity. 6 na miyembro ng fraternity ang sinampahan ng kasong murder at paglabag sa anti-hazing law. Pero 2013, na-dismiss ang kaso laban sa mga suspect. Yun daw witness namin, wala daw, nag-corroborate nung mga testimony niya, kaya niya dinismiss niya yung case. We filed for a petition for certiorari to reverse the dismissal of the case and to remand the case to the lower court for further proceedings. Mula December 2002 hanggang September 2017, umabot na sa 207 ang naiulat na hazing victims sa buong bansa. 12 dito ang napatay. Umabot naman sa 393 ang bilang ng mga hazing suspect, pero halos 300 dito ang at large. 30 ang naaresto at 15 lamang ang na-convict o nahatulan. As a general rule, a case is dismissed kung walang pagpapatunay, kung walang titestigo, kung walang ebidensya na magpapatunay dun sa inireklamo. Ang degree kasi ng proof na kailangan sa criminal cases is beyond reasonable doubt. So walang kaduda-duda na nangyari yung insidente at dapat walang kaduda-duda na yung mga taong inaakusahan ang siyang gumawa ng krimen. Ganun po kabigat kasi wala ganun yung mga penalties. Kaya kung lalakhan mo pa ang penalty sa mere fact na nagkaroon ng hazing, baka lalo tayong mahirapan sa paghanap ng mga testigo. Makailang ulit nang ipinanukala sa Senado ang pag-amyenda sa anti-hazing law. Sa orihinal na batas, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang magiging parusa kapag namatay ang biktima. Pero sa isang Senate bill noong 2016, sa oras na may hazing na maganap sa initiation rights, reklusyon perpetua na kaagad ang maaaring kaharapin ng mapatutunayang sangkot dito. Ibig sabihin, hindi kailangang may mamatay na biktima para patawan ng mabigat na parusa ang sinumang gagawa ng hazing. Bukod sa pagpapabigat ng parusa, nakasaad sa panukala na dapat maparusahan at panagutin ang mga leader ng fraternities, gayon din ang mga paaralan, lalo na kung alam nila ang nangyayaring hazing. Matibay naman ang anti-hazing law except that it is in the implementation, in the enforcement ang may problema. Para bang lalo na kung mahirap ka lang, mahirap paghanap ng abogado who is willing to help you. At saka
dahil ang sistema natin maraming mga posibleng lusot sa hustisya. Paulit-ulit na ang kwento ng mga biktima ng hazing. Ilan lamang ang kaso ni na Mark Andre Marcos, Gilio Cesar Servando at Horacio Castillo III sa patunay na sa kabila ng pagkakaroon ng batas, tila walang takot ang ibang fraternity. Hiling ngayon ng pamilya ng mga biktima mapanagot ang mga sangkot sa marahas na kapatiran. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Emil Sumangil. At ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.